Ang ating pag-aaralan naman po ngayon ay walang iba kundi ang bautismo sa tubig. Tingnan po natin ang sinasabi ng Matthew chapter 28 verse 19. Kaya, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Mapapansin ninyo na sa Bible ay mayroong dalawang ordinance na iniwan ng ating Panginoong Jesus. Ang una dyan ay walang iba kundi ang Holy Communion at ang pangalawa naman ay walang iba kundi ang Baptism in the Holy Spirit. So napakahalaga na maunawaan natin ng patungkol sa water baptism. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Ano ang kahalagahan ng water baptism para sa atin na mga mananampalataya? So tignan po natin kung ano yung mga dapat nating maunawan. Unang-una po, ang bautismo ay sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. So, ang Greek word po kasi pagdating sa baptism ay walang iba kundi ang Greek word pagdating sa baptism ay walang iba kundi ang baptizo. Nang ibig sabihin ay paglubog or paglubog sa tubig. So, in simple words, ang pinaka-pinopoint out ng baptism ay walang iba kundi yung buong buo na nakalubog tayo. Kasi, ang naging mindset natin sa mga dating religion na pinanggalingan natin pagdating sa baptism is wisik lang. Yung iba talsik. Yung iba naman pinapadaanan lang ng tubig yung kanilang mga ulo. At hindi po ganun yung tinatawag natin na baptism. Ang ating Panginoong Yesus, nung siya ay inilubog, nung siya ay binaptize, inilubog siya sa tubig. Buong buo po yun, mula ulo hanggang paa. So, ang paglubog po sa tubig ay pagpapakita na tayo ay nakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Yung paglubog po kasi, pinapakita nun, sinisimbolize ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. At yung pag-ahon naman po, pinapakita nun ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, ang bautismo ay dapat gawin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Sa may Matthew chapter 28 verse 19 binanggit din po doon na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So mapapansin natin na binanggit dito na ang bautismo ay dapat gawin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu dahil ito ang itinuro ng ating Panginoong Yesus na uri ng pagbabautismo. Yun po kasi yung Father, Son and Holy Spirit, yun po yung tinatawag natin na Trinity. Ito po ang bumubuo sa isang tunay na Diyos na nagliligtas sa mga makasalanan. Pangatlo, ang kwalipikado lamang na bautismuhan sa tubig ay ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, ang binabautismuhan lang natin ay walang iba kundi ang mga mananampalataya. Kapag hindi pa yan nanampalataya, hindi dapat yan nagpapabaptize. Kaya pagdating sa atin, hindi natin binabautismo ng mga sanggol. Bakit? Kasi ano ang kakayanan nila na maunawaan ng patungkol sa kaligtasan. Ang water baptism kasi, ito ay isang simbolo. Isa itong simbolo na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ito ay simbolo na dinedeclare natin sa harapan ng maraming mga tao na tayo ay nag-decide na sumunod sa ating Panginoong Yesus. Pang-apat, ang isang bagong mananampalataya ay dapat agad na magpabautismo sa tubig. Sa may Acts chapter 8 verses 36 to 38, mapapansin po ninyo yung isang eunuch dito na binabasa niya ang patungkol sa Book of Isaiah at hindi niya ito maintindihan. Ngayon, ipinaliwanag mismo ni Philip sa kanya kung anong ibig sabihin ng scripture at siya ay nanampalataya. Tinanggap niya ang message of salvation. Pagkatapos noon, nung may nakita silang tubig, sinabi ng eunuch sa kanya, may tubig dito. Pwede mo ba akong bautismuhan? At immediately, binaptize ni Philip ang
eunuch. Although sa atin papansin, hindi agad-agad, di ba? Kapag tinanggap na niyo ang ating Panginoong Yesus, hindi kayo agad. Ang ginagawa kasi natin, iniipon natin para minsanan yung tinatawag natin na pagbabaptize na ating ginagawa. Okay? So Acts chapter 2 verse 41, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na yon, may 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. So itong mga to, binautismuhan kaagad yung 3,000 na nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa atin, hindi na natin inaantay na mag-enroll muna sa training track, hindi na natin inaantay na maging DM muna, maging outreach leader muna bago natin i-multiply. As long as meron na tayong schedule ng water baptism, ang ginagawa na natin, agad-agad inililista na natin sila at ipinapabaptize na natin sila kasi dapat talaga agaran natin itong ginagawa. Panglima, ang bautismo sa tubig ay pagsunod sa utos ng Panginoong Jesus. Command kasi yan ordinance kasi yan. Parang ganito lang yan. Dito po sa Santiago, meron tayong mga tinatawag na city ordinance. At pagdating sa mga city ordinance, napakahalaga na tayo ay sumunod dito. At ang water baptism, ang tone ng ating Panginoong Yesus, doong sinabi niya na i-baptize natin ang mga tao, ang mga mananampalataya, ang tone po nun ay utos po iyon. Diba? Sa may Matthew chapter 28 verse 19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang water baptism, ito ang unang hakbang ng pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Okay? So mahalaga na i-take natin yung first step or yung tinatawag natin na public declaration natin sa ating Panginoong Jesus. Pang-anim, dapat na bautismuhan ulit ang isang taong nabautismuhan sa ibang simbahan na mali ang katuruan. Kung kayo nabaptize kayo sa ibang mga church na iba ang katuruan, lalong-lalo na kung iba ang katuruan nila patungkol sa kaligtasan, iba din ang katuruan nila patungkol sa water baptism, marapat lamang na magpa-water baptize kayo. Kasi ibig sabihin nun, yung faith na meron kayo dati, dun sa false religion na pinanggalingan ninyo ay hindi ito totoo. At ganun din po, kung nagpa-baptize naman kayo sa isang tunay na church ng Lord noon, pero hindi ninyo nauunawaan kung bakit ninyo ginawa yon. Halimbawa lang kasi lahat po ng barkada ko nagpa-water baptize na, ako na lang ang natitira. So kung ganun ang nangyari at di nyo naunawaan bakit ninyo ginawa yung pagpapa-water baptize nyo, ine-encourage din namin kayo na kayo ay magpa-water baptize. Muli, kung kayo ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Yesus, dapat tayo ay magdesisyon na magpa-water baptize. Okay po. So doon po tayo magtatapos muli po. Para malaman ko po na natapos ninyong video na ito, ay gumawa po kayo ng short na reflection lang po ninyo and then pakisend lang po sa akin sa my messenger. Thank you po.